Ligtas ba talaga ang Pilipinas sa mga bagyo ngayon o may tahimik na panganib na unti-unting nabubuo sa karagatan? Isang dating tropical system ang patuloy na nagdadala ng ulan, malalakas na hangin, at mapanganib na karagatan habang nananatiling dominante ang hanging amihan sa buong bansa. Ngayong araw, tatalakayin natin kung ano talaga ang nangyayari, saan ang mga lugar na may banta, at kung bakit kahit walang bagyo ay maaari pa ring maging delikado ang lagay ng panahon. Magandang araw Pilipinas, ito ang Philippines Weather Today, simulan na natin. Magandang araw Pilipinas. Welcome sa Philippines Weather Today, ang inyong araw-araw na mapagkakatiwalaang source ng malinaw at updated na balita tungkol sa panahon sa buong bansa. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kang handa at may kaalaman. Maraming salamat sa patuloy na suporta ng lahat. Ngayong araw ay Sabado, January 24, 2026 at narito ang pinakahuling nationwide weather update. Patuloy nating minomonitor ang isang low-pressure area na dating kilala bilang Tropical System ADA. Batay sa pinakahuling datos, ang area na ito ay matatagpuan humigit kumulang 670 kilometro silangan ng Davao City sa bahagi ng Philippine Sea. Ang sistemang ito ay hindi na isang tropical cyclone at hindi inaasahang muling lalakas bilang bagyo. Gayunpaman, mahalaga pa rin itong bantayan dahil sa pakikipag-ugnayan nito sa dalawang pangunahing weather systems. Una ang northeast monsoon o hanging amihan. At ikalawa ang shear line. Ang kombinasyon ng mga ito ang nagdudulot ng tuloy-tuloy na ulan, malalakas na hangin, at mapanganib na kondisyon ng karagatan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Maraming nagtatanong kung bakit kailangan pa ring mag-ingat kung hindi naman ito bagyo. Ang sagot ay simple. Hindi kailangang maging bagyo ang isang low-pressure area para magdulot ng peligro. Kapag pinagsama ang amihan at shear line, maaaring mangyari ang mga sumusunod. Mas tumatagal ang pag-ulan sa isang lugar. Mas dumadami ang ulap at moisture. Mas tumataas ang posibilidad ng pagbaha. At mas lumalala ang kondisyon ng karagatan. Ito mismo ang sitwasyon na nararanasan natin ngayon. Unahin natin ang mga lugar na may pinakaaktibong lagay ng panahon dahil sa shear line. Inaasahan ang makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa mga sumusunod na lugar. Caraga, Davao Region, Eastern Visayas, Leyte at Southern Leyte, Camiguin, Misamis Oriental. Sa mga lugar na ito, posibleng makaranas ng katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Dahil dito, may banta ng biglaang pagbaha at landslide lalo na sa mabababang lugar, tabing ilog at kabundukan. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto lalo na kung patuloy ang pag-ulan. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga lugar na pangunahing apektado ng hanging amihan. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan ang mga sumusunod. Cagayan Valley, Bicol Region, Western Visayas, natitirang bahagi ng Eastern Visayas, Northern Mindanao, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro. Ang mga pag-ulan dito ay kadalasang mahina ngunit tuloy-tuloy. Mas mararamdaman din ang malamig na panahon lalo na sa umaga at gabi. Para naman sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated light rains. Maaaring magkaroon ng ambon lalo na sa gabi at madaling araw. Wala namang inaasahang malaking epekto, ngunit mas mainam pa ring magdala ng payong. Ngayon ay pag-usapan natin ang lakas ng hangin na isa sa pinakamahalagang aspeto ng forecast ngayong araw. Sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao, ang hangin ay malakas hanggang gale force. Ang direksyon ay mula northeast hanggang north. Sa Eastern Luzon, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas. Sa iba pang bahagi ng bansa, katamtamang hangin ang mararanasan, ngunit maaaring lumakas paminsan-minsan kapag may pag-ulan. Ang malalakas na hangin ay maaaring makaapekto sa biyahe, magpalala ng alon sa dagat, at magdulot ng panganib sa mga aktibidad sa labas. Napakahalaga rin ng update sa kondisyon ng karagatan. Sa Eastern Visayas at Mindanao, ang dagat ay maalon hanggang napakaalon.
Ang taas ng alon ay maaaring umabot mula 2.8 hanggang 4.5 metro. Ito ay delikado para sa lahat ng maliliit na sasakyang pandagat. Sa Eastern Luzon, ang kondisyon ng dagat ay moderate hanggang rough. May taas ng alon na 2.5 hanggang 3.7 metro. Sa iba pang bahagi ng bansa, ang alon ay nasa pagitan ng 1.2 hanggang 2.8 metro. Mahigpit na pinapayuhan ang mga mangingisda at bangkero na huwag munang pumalaot kung mataas ang alon sa inyong lugar. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi lumalakas ang sistemang ito bilang bagyo. Ang pangunahing dahilan ay ang malakas na hanging amihan. Ang malamig at tuyong hangin mula sa hilaga ay sumisira sa pagbuo ng ulap, humahadlang sa organisasyon ng sistema, at pumipigil sa pagbuo ng isang bagyo. Sa madaling salita, ang amihan ay nagsisilbing harang laban sa pagbuo ng tropical cyclone. Dahil dito, walang inaasahang bagyo hanggang sa katapusan ng buwan ng Enero. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na wala ng panganib. Kahit walang bagyo, posible pa rin ang pagbaha, landslide, at mapanganib na karagatan. Ang pinakamalaking banta ngayon ay ang tuloy-tuloy na ulan at malalakas na alon, hindi ang hangin ng bagyo. Para sa temperatura, ang pinakamababang na itala ay 20.1 degrees Celsius sa madaling araw, habang ang pinakamataas ay 29.5 degrees Celsius sa bandang tanghali. Magpapatuloy ang malamig na umaga at gabi lalo na sa Northern Luzon at mga kabundukan. Ang pagsikat ng araw ay ganap na 6 oras 25 minuto ng umaga at ang paglubog naman ay 5 oras 51 minuto ng hapon. Sa kabuuan, ang dating tropical system ay nananatiling isang low-pressure area. Walang inaasahang bagyo. Patuloy ang impluwensya ng amihan. May banta ng ulan sa silangang bahagi ng bansa. At nananatiling mapanganib ang kondisyon ng karagatan. Maaaring mukhang kalmado ang panahon sa iba, ngunit mabilis itong maaaring magbago. Paalala sa lahat. Iwasan ang hindi kinakailangang paglalayag. Bantayan ang level ng tubig sa mga ilog. Maghanda ng emergency supplies. At makinig lamang sa mga opisyal na ulat. Ang kahandaan ay mahalaga kahit walang bagyo. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na pagtitiwala. Ito ang Philippines Weather Today. Patuloy kaming magbibigay ng malinaw at napapanahong balita sa panahon. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa araw-araw na update. Mag-ingat at manatiling alerto Pilipinas. Maligayang pagbabalik, maghanda para sa mas marahas na bagyo at matinding pag-ulan. Mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa iba upang makakuha sila ng tamang impormasyon at mag-subscribe sa akin channel upang makakuha ng susunod na mahalagang babala. Salamat!